Okay, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Mga minamahal kong mga kababayan. Muli po nandito na naman po ang inyong lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo Birada Ko. Okay, pag-uusapan po natin ngayon sa araw na to, mga minamahal kong mga kababayan. Ito pong napakahalagang at napaka-importanteng usapin. Marami po kasing nag-text sa akin at yung iba medyo nagtatanong lang naman. Ang sabi nila, galit sila kay Erwin Tulfo kasi dahil daw sa kanya marami daw natanggal sa 4-piece. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, mga minamahal kong mga kababayan, na wala pong kasalanan etong si Erwin Tulfo. Ganito po kasi yan, mga minamahal kong mga kababayan. Nung siya po ay naupo, nung siya po ay naging kawani ng DSWD, pero sa tingin ko mukhang hindi yata natuloy . Natuloy ba o hindi natuloy? Pero dito tayo pumoko sa usapin na dahil sa kanya maraming natanggal sa 4-piece. Ang pagkakaalam ko po ay inutos po ng Pangulo na yung mga hindi naman talaga karapat-dapat na mapabilang sa 4-piece ay tanggalin. Sino-sino po ba yon? Yung sinasabi niyang hindi karapat-dapat? Yung ba yung mga mahihirap? Yung ba yung mga walang-wala? Yung ba yung kapos sa buhay? Hindi po. Alam naman po siguro natin, mga minamahal kong mga kababayan, hindi naman po siguro bago sa atin yung isyong ito. At siguro naman, alam ng lahat to na sa ating mga barangay, kung sino pa yung may anak na teacher, sino pa yung mapera, sino pa yung angat sa buhay na malapit o kaibigan ng isang kapitan, yun pa ang nabibigyan o napapabilang o naisasama sa 4-piece. Sa madaling salita, ang nangyayari sa atin o sa ating mga barangay, kung sino lang yung malapit sa puso o sino lang yung mga kaalyado, supporters ng isang barangay chairman, yun lang yung kanyang inililista para maisama o para maging kasapi o kabilang sa masusuportahan ng ating gobyerno sa pamamagitan po ng 4-piece. So sa madaling salita, inutos po ng ating mahal na Pangulo natanggalin yung mga hindi naman karapat-dapat, katulad po ng aking mga nabanggit. Katulad po ng mga konsihal, kagawad, katulad po ng mga taong mayroon namang mga anak na mayroong sweldo, katulad po ng mga teachers. Kasi ako nga may kapitbahay ako, sa totoo lang. Ito, usapang ano lang to . Meron akong kapitbahay dito, teacher, yung kanyang dalawang anak, may isang sundalo, plus meron silang bukirin. Pero dahil happy sa barangay yung kanyang asawa, ayun, napabilang sila sa 4-piece. Ang tanong, karapat-dapat ba? Maliban pa doon, balita ko nga ang laki ng kinikita nila pagdating sa kanilang bukirin. Pag sila ay nag-aani ng kanilang mga tanim, halos kada ani nila, umaani sila na kumikita sila ng mahigit 80 to 100,000. Dahil sa laki ng kanilang farm. Biro mo, kasama sa 4-piece . Meron din akong kapitbahay dito, pulis. Pulis, wala nang asawa, pero napabilang sa 4-piece. Pero yung kapitbahay nila
na 4 yung anak, wala nang asawa yung babae, ayun. Nga, hindi kasama sa 4-piece. Kasi, hindi naman siya malapit at hindi naman siya kaalyado. Hindi naman siya, kumbaga, masyadong kilala ng kapitan. Diba? Nakukuha nyo ba ang punto ko? Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, yung lumalabas ngayon na issue na dahil kay Erwin Tulfo, maraming natanggal sa 4-piece, baka naman kasi yung mga nagagalit na ito, kaya nagagalit kasi nakita hindi karapat-dapat 'Di ba? Pero kung sa tingin ninyo naalis kayo, tapos sa tingin ninyo karapat-dapat naman talaga kayong magkaroon ng 4-piece, ay wag po kayo sa barangay chairman ninyo at wag nyo pong sisihin si Erwin Tulfo. Para mas maganda, para makatulong po ang programang ito, sabihin nyo kung sino kayo. At dito ilalabas natin kung anong dahilan at paano nangyari na inalis kayo. Kasi baka naman kasi, ano yan, kumbaga may dahilan. Baka naman dahil sa politika, kaya kayo natanggal. Pwedeng ganon. Ha? So, tingnan natin. So, pinakamaganda din, para mas, kayo, magpadala kayo ng sulat sa DSWD. Ha? Magpadala kayo na, o kaya dito, siguro naman, pag inilabas natin dito, maraming magkokomento. Huwag kayong mag-alala. Babasahin ko, ihahayag ko dito yung mga komento. Pero hindi ako naniniwala na si Erwin Tulfo ay gagawin yun, na yung mga kababayan natin, tatanggalan niya ng 4-piece. Hindi po siya ganun. Alam naman natin yung mismong pera nga niya para lamang makatulong sa ating inambayan. Binibigay niya. Di ba? Binibigay niya mismo yung parte ng kanyang yung sobra-sobra sa kanyang mga kinikita sa taong bayan, itinutulong niya. Alam ko pong hindi gagawin ni Erwin Tulfo yun. Kaya sa mga kababayan nating napapaniwala po ng iba, sa mga sinasabi ng iba, wag po kayong maniwala. Mag-isip kayo. Kung si Erwin Tulfo gusto niyang mahirapan ang mga mahihirap, bakit kailangan pa niyang tumulong? Kung ang kanyang layunin, ang kanyang puso, ang kanyang isip ay para lamang pahirapan ang mga mahihirap, ba't pa sila tutulong? Doon na lang sana tayo Hindi pa siya politiko, tumutulong na sila. Sana doon pa lang makita nyo na. Ha? Kaya nga sabi ko, kung ano man ang naririnig ninyo, kung ano man ang nilalabas ng ibang mga vlogger, kung ano man ang kanilang mga sinasabi, may dahilan yan at alam ko kung ano ang dahilan. Politika ang dahilan yan, mga minamahal kong mga kababayan. Alam naman natin na maraming nagagalit sa mga Tulfo. Dahil malakas sila, matunog sila, mabango sila, kilala sila, at higit sa lahat, mahal sila ng mga Pilipino. Kaya yung mga politiko dyan na iba, ginagamit na lang ibang mga vlogger para gawan ng issue etong mga Tulfo. Alam natin yan. Sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, kung ako ay merong nakitang mali sa mga Tulfo, kay Rafi Tulfo, kay Ben Tulfo, kahit sino sa kanila, hindi ko aatrasan yung mga yan. Titirahin ko dito yan sa programa natin. Pero dahil napakabuti ng mga taong yan, Diyos ko po. Kaya nga sabi ko sa inyo, Diyos ko po, napakabuti ng mga taong yan. Alam naman natin, dito sa ating bansa, yung iba, sa tingin nila, mukhang, sa tingin nila kung mas pogi sa kanila, mas magaling, mas gwapo, mas matino, alam nilang pag dinaan sa legal, matatalo sila. Kaya ang ginagamit nila, ang ginagawa nila, ini-issuehan nila yung mga matitinong politiko, matitinong mga personalidad, katulad ng mga Tulfo brothers. Diba? Natatakot sila. Kaya ang gagawin nila, sisiraan nila. Gagawin nila ng kwento, palalawakin nila, ipapakalat nila para nang sa ganon, maging masama ang mga Tulfo. Pero Diyos ko po, sabi ko nga, tignan ninyo.
tignan ninyo ang nagagawa ng mga tulpo. Sino, sabi ko nga sa inyo, ulitin ko humanap kayo ng 4 na magkakapatid. Na pwede ninyong ikumpara sa mga tulpo. Hindi kayo makakakita ng katulad ng mga yan. Ako na nagsasabi sa inyo. Hindi kayo makakakita ng mga katulad ng mga tulpo. Na iisa ang layunin, iisa ang tinitibok ng puso, kundi ang ibigin ang taong bayan, ibigin ang ating bansa. Alam ng mga politikong kalaban nila o makakaharap nila na kapag ang mga tulpo ay nasa posisyon na, mahihirapan ng magkaroon ng mga illegalista o na mga kurakot sa ating bansa. Kaya natatakot silang may tulpo. Pati yung mga kriminal, pati yung mga masasamang loob, takot na sila ay may kapangyarihan dahil alam nila kung papaanong sila ay walang kapangyarihan na kung saan nakikipaglaban, nakikipagbatikusan, di ba? O nakikipaglaban para sa mga maralita, mas lalo silang makakagawa ng malawak, marami na mga gawain na makakatulong o papakinabangan ng ating mga kababayan. Kaya natatakot itong kanilang mga kalaban. Kaya tulad doon ang sinasabi ko, uulitin ko lang. Kung nakita ko na mali sila, wala silang ginagawang mabuti, hindi tayo mangingime. Hindi nga natin dito inuurong nga si Rodrigo Roa Duterte. Di ba? Pero dahil sadyang mabubuti sila, sadyang matitino sila, kaya ako ay nakikipaglaban para sa kanila. Ganun yun. At hindi mahirap lapitan yung mga yan. Mukha lang mga berdugo yung mga yan. Ako na nagsasabi sa inyo, mahanghang magsalita yung mga yan, pero kung gaano kahanghang ang mga bunganga ng mga tulpo, ganun din kalambot ang mga puso ng mga yan. Ako na nagsasabi sa inyo. Kaya imposible yung sinasabi ninyo na si Erwin Tulfo ang may kagustuhan na yung mga kababayan natin, mga maralita, ay matanggal sa Porpis. Hindi po yon. Hindi naman po si Erwin Tulfo pumunta sa barangay nyo. Hindi naman po siyang ang nagsabing tanggal ka na. Alam nyo kung sino pumipili nun? Sino nagre-request nun ay tanggal ka? Yung mga barangay chairman ninyo, tignan ninyo. Baka yung mga chairman na yan ay mga kaalyado ni Rodrigo Roa Duterte. O baka naman yung mga chairman nyo dyan, ang siniguro lang niya yung malapit sa kanya. Kaya paimbestigahan ninyo at tanungin ninyo, wag si Erwin Tulfo. Kung hindi, yung mga barangay captain ninyo o yung mga munisipalidad ninyo. Baka yung mayor nyo dyan ang nag-utos na yung ganito lang, yung mga kalyado lang, yung mga bumuboto lang sa akin, ang iiwan ninyo sa listahan ng mga dapat tumanggap ng Porpis. Ganun po yun, mga minamahal kong mga kababayan. Kaya nga po, hanggat tayo po ay nandito, iwawasto po natin, ipaglalaban po natin ang tama. No? Kaya doon po sa mga kababayan natin na lagi po nating nakakasama dito sa ating programa. Hanggat nandito ang inyong lingkod, Epifanio Labrador, patuloy po tayong maglilingkod sa ating inang bayan. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po!